Nagawang protektahan ni Kidomaru ang sarili mula sa atake ni Neji at tumakas papunta sa mga puno. Dahil ayaw niyang lumapit, nag-activate siya ng Cursed Seal Level 1 at nagpakawala ng maraming gagamba mula sa kanyang summon. Pinagpapalipad ni Neji ang mga ito gamit ang 8 trigrams 64 palms at pati na rin ang mas malupit na 128 palms. Pero napansin ni Kidomaru na may kaunting delay sa ilang galaw ni Neji. Pinaghinalaan niya na may blind spot ang depensa nito. Kaya sinubukan niyang umatake mula roon. Tama ang hinala niya at hindi na-block ni Neji ang atake. Feeling panalo na si Kidomaru, nagpaulan siya ng mga matutulis na sandata at tinuhag si Neji sa likod. Pero imbes na bumagsak, tumayo pa rin si Neji. Dahil ayaw niyang patagilin pa, nag-Cursed Seal Level 2 si Kidomaru at gumawa ng isang higanteng bow at arrow para tirahin ulit si Neji sa kanyang blind spot. Pinaputukan ni Kidomaru ng mga arrow si Neji. Pero kahit sugatan, nagawang iwasan at harangin ni Neji ang mga pana para hindi tamaan sa vital part ng katawan. Sa huling atake, naghanda si Kidomaru ng pinakamalakas niyang pana at pinakawalan ito kay Neji. Tinanggap ni Neji ang atake pero umilag sa huling segundo para hindi tumago sa puso niya. Dahil nakakabit ang pana sa sinulid, ginamit niya ito para magpadala ng chakra pabalik kay Kidomaru, kaya naparalisa ito. Habang bumabagsak si Kidomaru, ginamit ni Neji ang natitirang lakas para habulin siya at gamitin ang 8 trigrams 64 palms, tinamaan hindi lang ang kanyang tenkeso, kundi pati ang loob ng katawan niya. Sa sobrang lala ng tama, natambas si Neji at pinagkatiwala ang misyon kay Naruto at sa iba. Samantala, hindi na kinaya ng katawan ni Kidomaru, tumigil na ang tibok ng puso niya at tuluyan ng binawian ng buhay. Sa Otogakure, halos mamatay na sa sakit si Orochimaru dahil nagdurugo ng todo ang mga braso niya. Nag-alala si Kabuto at inalok ang sarili niyang katawan, pero sabi ni Orochimaru, si Sasuke lang ang gusto niyang sakupin. Ang problema lang, mukhang hindi aabot sa oras ang Sound 4 para dalhin si Sasuke bago matigok si Orochimaru. Dahil dito, pinalabas ni Kabuto ang lahat ng preso na pinag-e-eksperimentuhan nila. Isa lang ang pwedeng lumaya, kaya nagpatayan sila para sa slot na yun. Samantala, dinalaw ni Kabuto si Kimimaro, isang tapat na alagad ni Orochimaru. Dati siyang pinili bilang katawan ni Orochimaru pero nagkaroon ng malalang sakit kaya hindi na pwede. Pakiramdam niya, wala na siyang silbi, pero nakahanap siya ng bagong misyon, tiyaking makarating si Sasuke kay Orochimaru kahit buhay niya pa ang kapalit. Habang papalapit ang Sasuke Retrieval Team, gusto ni Kiba maghintay hanggang gabi para manambang sa Sound 4, pero sabi ni Shikamaru, palpak yun dahil magiging bulag sila sa dilim at hindi rin niya magagamit ang Shadow Jutsu niya. Kahit nagprotesta si Kiba, sinang-ayunan siya ni Naruto at sumunod sa plano ni Shikamaru. Sa wakas, isa lang ang natira sa mga preso, si Ginyomaru, kaya siya ang kinuha ni Orochimaru bilang bagong katawan. Ang huling hiling niya lang ay itigil ang pag-e-eksperimento sa pamilya niya. Pinaasa siya ni Orochimaru bago kinuha ang katawan niya gamit ang Living Corpse Reincarnation. Habang tumatakbo ang Sound 4, napansin ni Teuya na gumalaw si Sasuke sa loob ng lalagyan. Bago niya matingnan, nakita niya si Naruto. Inatake siya ni Kiba at Shikamaru, pero nagulat si Saken, shadow clones lang pala sila. Sinubukan ni Naruto mag-Rasengan kay Saken, pero hinawakan lang nito ang kamay niya at pinatigil ang jutsu. Biglang umatake si Kiba, tumama kay Teuya, at naitapon ang lalagyan ni Sasuke kay Naruto. Napaikan si Saken, binuksan ang kanyang cursed seal, at hinabol sila. Habang hinahabol ni Saken sina Naruto, Shikamaru, at Kiba, nagse-set up ng bomba si Akamaru gamit ang explosive tags. Nataman si Saken at nainis, kaya tinrap niya si Akamaru malapit sa explosive tag. Tumalon si Kiba para sagipin si Akamaru, pero sinugod siya ni Saken. Sabay silang nahulog sa bangin, kasama si Akamaru. Bago pa makapag-react sina Naruto at Shikamaru, biglang umatake si Teuya. Pero bago siya makaatake sa dalawa, napansin niyang may isa pang epal, si Kimimaro. Bigla siyang sumulpot sa likod ni Naruto. Sinipa ang lalagyan ni Sasuke at sinalo ito sa ere. Nagtaas siya ng kilay kay Teuya at sinabing palpak siya kay Orochimaru. Balak pa niyang patayin siya, pero may kailangan pa siyang gawin, kaya pinatawad na lang muna siya. Tumakbo si Kimimaro bitbit si Sasuke, kaya walang choice sina Naruto at Shikamaru kundi habulin siya. Nagsimula ang plano. Kunwari sabay nilang inatake si Teuya, pero umangkas bigla si Naruto sa ere habang bumalik si Shikamaru. Naguluhan si Teuya, at sinubukan siyang hulihin ni Shikamaru gamit ang Shadow Jutsu. Pero nakaiwas siya. Nakawala naman si Naruto at hinabol si Kimimaro. Sa gitna ng kagubatan, sobrang nainis si Naruto, kaya lumabas ang chakra ng Nine Tails.
Nakabawi siya agad kay Kimimaro at gulat na gulat siya na ang chakra ni Naruto ay napakataas. Samantala, binabara ni Teyuya si Shikamaru na tinawag niyang palpak na leader. Nagrebat si Shikamaru na wala siyang patay na kakampi, hindi tulad niya. Bigla naglabas si Teyuya ng tatlong higanteng halimaw gamit ang flute. Habang nangyayari to, nasipa naman ni Sakan si Kiba. Habang ginagabayan ni Teyuya ang tatlo niyang Doki para habulin si Shikamaru, pinaganya niya ang unang level ng Cursed Seal niya para mas madali silang kontrolin. Si Naruto naman ay naglabas ng maraming Shadow Clones para atakihin si Kimimaro, pero mabilis nitong natalo ang lahat. Patuloy ang laban ni Kiba at Akamaru laban kina Sakan at Ukon. Pinaganya ni Ukon ang level 2 ng Cursed Seal niya, kaya mas lumakas sila. Alam ni Kiba na hindi nila kaya sa normal na anyo, kaya nagsanib sila ni Akamaru at naging dambuhalang lobong may dalawang ulo. Sumugod sila at tinaga sa gitna sina Sakan at Ukon. Pero naglabas ng bagong kamay at paa ang dalawa. Sinugod ulit ni Kiba at Akamaru ang magkapatid, pero ginamit ni Sakan at Ukon ang Summoning Rashomon para harangin ang atake. Si Akamaru ay sugatan, pero nagpalabas siya ng acidic na ihi sa mata ni Sakan. Bumalik sa normal si Kiba at Akamaru matapos maubos ang kanilang chakra. Tumakbo si Sakan sa ilog para maghilamos habang si Ukon ay pumasok sa loob ng katawan ni Kiba. Para mailigtas si Akamaru at mapaalis si Ukon. Sinaksak ni Kiba ang sarili niya sa tiyan, dahilan para silang dalawa ay umubo ng dugo. Lumabas si Ukon mula sa katawan ni Kiba at bumalik kay Sakan para makapagpahinga. Samantala, natagpuan ni Kiba si Akamaru at agad silang tumakbo pababa ng ilog, umaasang makatakas sa magkapatid. Si Naruto naman ay hindi man lang makasakit kay Kimimaro. Bago pa makasuntok ang kanyang Shadow Clones, natatalo na agad ang mga ito. Sa ibang lugar, iniisip ni Shikamaru na nakuha na niya ang galaw ng mga halimaw ni Teyuya, pero agad itong nagpalit ng galaw bago pa siya makakilos. Kahit anong gawin ni Teyuya, may plano si Shikamaru para talunin ang kanyang mga halimaw. Ginamit niya ang natitira niyang kanay at shuriken para iligaw si Teyuya at ang tatlong dambuhala. Habang abala siya, pinasabog ni Shikamaru ang isang flash bomb na itinanim niya sa itaas. Dahil sa sobrang liwanag, humaba ang kanyang anino at natrap niya ang tatlong halimaw gamit ang shadow imitation technique. Sigurado na siyang gagamitin ng mga halimaw laban kay Teyuya, pero parang wala lang ito sa dalaga. Sinubukan niyang himukin itong kumuha ng sandata, pero sagot ni Teyuya, plauta lang ang meron siya. Sumugod si Shikamaru kasama ang mga halimaw papunta kay Teyuya, pero bago pa makalapit, napawala niya ang mga ito. Napamura si Shikamaru sa inis habang tinatawanan siya ni Teyuya na parang sinasabing wala siyang laban. Hindi pa man nakakahinga si Teyuya, bigla siyang natrap sa anino ni Shikamaru. Gamit ang karanasan sa shogi, nilinlang niya si Teyuya gamit ang una niyang galaw, habang ang pangalawa ang tunay na bitag. Napilitan si Teyuya gamitin ang pangalawang anyo ng Cursed Seal niya para makatakas. Lumaban si Shikamaru gamit ang Shadow Neck Binding Technique, pero kahit hindi makagalaw ang katawan ni Teyuya, nagagamit pa rin niya ang mga daliri niya para tugtugin ang plauta. Nahulog si Shikamaru sa kanyang genjutsu at napasigaw sa sakit. Lumapit si Teyuya dala ang kanay ni Shikamaru para tapusin siya, pero biglang tinamaan siya ng malakas na suntok sa tiyan. Nagulat siya kung paano siya nakalabas sa genjutsu. Yun pala, ginamit ni Shikamaru ang anino niya para baliin ang sarili niyang daliri. Sa sakit, nagising siya mula sa ilusyon. Muling hinigpitan ni Shikamaru ang kanyang Shadow Neck Binding Technique. Habang nagpapanik si Teyuya sa sarili niyang pagkakamali, napangiti lang si Shikamaru, lahat ito ay plano niya na mula simula. Nainis si Naruto dahil parang walang nangyayaring progreso. Habang lalapit na sana siya kay Sasuke, biglang nagbago ang hitsura ni Sasuke nang umabot na ito sa pangalawang level ng Cursed Seal, kaya't nakalabas na siya sa kabaong. Nang makita si Sasuke, nawala ang galit ni Naruto at nag-alok siya na bumalik na sila sa Konoha. Pero si Sasuke, parang baliw na natawa lang, kaya't lalo pang naiinis si Naruto. Pilit na sumunod si Naruto kay Sasuke, pero bigla siyang hinarang ni Kimimaro na may balak patayin siya. Buti na lang dumating si Rock Lee, na ngayon lang gumaling, at pinigilan si Kimimaro. Sinabi ni Lee kay Naruto na magmadali na sa paghahabol kay Sasuke at alalahanin ang pangako kay Sakura. Sinimulan ni Lee at Kimimaro ang laban, pero si Kimimaro ay may control sa mga buto niya, kaya nahihirapan si Lee. Lalo pa niyang nakita na predictable lang ang mga galaw ni Lee. Pagtapos ng ilang minuto ng laban, humingi si Lee ng timeout para uminom ng gamot. Pinayagan siya ni Kimimaro, at doon uminom si Lee ng isang bote na akala niya gamot. Pero alak pala yon. Samantala, sa Konoha, dumating si Guy mula sa misyon at diretsyong nagtungo sa ospital. Tinanong niya si Tsunade kung paano ang operasyon ni Lee. Sinabi ni Tsunade na matagumpay at maaari nang mag-umpisa mag-ehersisyo si Lee bukas.
Pero biglang dumating ang dalawang aides at sinabing nawawala si Lee. Napaisip si Tsunade at na-realize na baka si Lee na lang ang sumunod sa Sasuke recovery team. Pero ang nakakagulat pa, dinala ni Lee ang isang bote ng alak imbes na gamot. Biglang natakot si Guy at sinabi na kahit konting alak lang, malalasing agad si Lee at sobrang delikado niya kapag lasing. Nag-drunken fist stance na si Lee at ready nang sumugod kay Kimimaro. Habang lasing na lasing si Lee, sobrang unpredictable na mga galaw niya kaya't nahirapan si Kimimaro. Hindi kayang habulin ng kalaban ang bawat tira ni Lee. Ginawa pa ni Lee na magpanggap na natutulog siya, pero habang nakapikit, nakuha niyang tamaan si Kimimaro. Dahil sa bilis at lasing na si Lee, nahirapan si Kimimaro at kinailangan gamitin ang Kekkei Genkai niya para gisingin si Lee. Tinusok niya si Lee gamit ang mga buto niya. Biglang nawala ang kalasinggan ni Lee dahil sa sakit. Samantalang sa kagubatan, si Shikamaru ay napapagod na sa paggamit ng Shadow Neck Binding Technique. Nauubos na ang chakra niya, parang nung mga panahon na sinagip siya ni Asuma. Naisip niya, wala na siyang aasahang ibang tutulong sa kanya, kaya't naghanda na lang siya na baka this time, tapos na ang kalbaryo niya. Pero may nangyari sa side ni Kiba at Akamaru. Pumunta sila sa likod ng mga puno, pero si Sakan, naka-jacket ni Kiba para mag-disguise at nahuli sila. Samantalang si Lee, hindi na lasing, nagdesisyon ng gumamit ng matinding lakas. Binuksan ng first gate at sinubukan ng front lotus. Pero si Kimimaro, gamit ang mga buto niya, sinalo ang buong atake ni Lee at hindi siya nasaktan. Sasaksakin na sana ni Kimimaro si Lee gamit ang mga buto niya, pero bigla na lang may sumabog na buhangin at tinulungan si Lee. Nagulat siya nung nakita niyang si Gaara pala ang nagligtas sa kanya. Biglang tinamaan si Teyuya ng malakas na bugso ng hangin, si Temari pala ang tumulong kay Shikamaru. Sabay na dumating sina Konkuro at nag-shield kay Kiba gamit si Keresu. Ang tatlong Sun siblings ay nagpakilala na allies na sila ng Konoha at handa silang tulungan ng mga dati nilang kalaban. Dumating ang tatlong Sun siblings para tulungan ng Sasuke recovery team na ikinasaya ng mga ito. Si Konkuro ay agad na humarap kay Sakan at Ukon at ibinida ang bagong puppet niya. Pinagalaw niya ang mga puppet para mahuli ang magkapatid at agad na pinatay. Samantala, si Shikamaru ay nagdedetalye kay Temari tungkol sa mga kakayahan ni Teyuya at sabi ni Temari na walang problema. Gamit ang giant folding fan niya, nilihis ni Temari lahat ng sound-based genjutsu ni Teyuya. Tapos tinawag niya si Kamatari. Sinira ang buong kagubatan at tinapos si Teyuya ng walang effort. Dun sa field, si Gaara ay nakatayo sa harap ni Lee gamit ang kanyang buhangin para i-block ang mga atake ni Kimimaro na pinapadala sa kanilang direksyon.